Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At tatalakayin po natin mga kaplastic. Ayon tungkol dito mga kaplastic kay Setsu. At mukhang napipito na ang mga sandali niya bilang isang content creator na nagpapalamon sa kanya ay walang iba ay ang PWD na may Croson syndrome na si Boss Atan mga kaplastik. At dahil dito mga kaplastik, nagsumbong na naman etong si Mark Jason Warnacolehewa o mas kilalang Makagago WhatsApp man sa CICC mga kaplastik. At nire-revisa na nila ang mga posibilidad na ikakaso dito kay Setsu mga kaplastik. So hindi nagbibiro dito si Makagago. Lahat ng mga content creator na kino-content ni Makagago mga kaplastik ay sinisigurado niyang ibabagsak niya sa lupa itong mga mapanlamang na content creator na palamunin ng isang PWD mga kaplastik. So nakakahiya yun. Partida yan. Graduated ka ng Business Administration o Bachelor Science Business Administration. 4 years pa mga kaplastik. Kurso mo yun. At sabi nga dito sa post ni Mark Jason Warnacolehewa, maraming salamat CICC, DSWD, and NCDA or National Council on Disability Affairs at Sir Ronald Gustillo ng Digital Pinoys sa pag-imbita sa akin upang dumulog sa inyo naging pulong. Maraming salamat din sa mga kahombre ko. Grabe, ang lakas nyo. Talagang pinaabot nyo ako sa ganitong lebelo. Tipong napapansin na ng mga nasa taas ang ating mga content. Abangan na lang ang mangyayari pero for sure legang tama dito. No to exploitation mga kaplastik. At yun na nga po, nagdulog na po si Makagago WhatsApp man sa CDSWD, CICC at sa NCDA mga kaplastik. So nangangahulugan, hindi po biro ito. Ay hindi po ito joke mga kaplastik. So dahil dyan mga kaplastik ay nagpost na naman itong si Setsu sa kanyang Facebook page na nagmukhang maalaala mo kaya ang mga kwento niya dito. So sabi nga dito, ayos yan Setsu. Mag-editor ka na lang kay Boss Atan para hindi masyadong masakit. Meron ditong comment. Okay lang yan Setsu, napag-ipon ka naman ng kahit papano. At dahil dyan, punta tayo sa page ni Setsu. Mga kaplastik. Eto. 4 hours ago, after na mag-post yata tong si Makagago sa kanyang at nakatunog na siya na madadali na siya. At napipito na pumakulong tong si Setsu, nagpost naman po siya na napakahabang kwento about sa kanilang relationship ni Boss Atan. So basahin natin, tiyagain na natin, ito lang naman po yung i-content natin about sa pagbabasa. Paano nagsimula sina Boss Atan at Setsu mga kaplastik? Una sa lahat, gusto ko lang po sana magbigay ng kaunting paglilinaw tungkol sa mga concerns na kumakalat ngayon tungkol kay Boss Atan at sa Setsu. Hindi ko naman po talaga planong magsalita tungkol dito. Pero dahil marami na rin po ang nagtatanong at nag-aalala, gusto ko lang pong ipaliwanag ng maayos ang mga bagay na alam ko at nangyari mula pa noong umpisa. Malala mo kaya? Matagal ko na pong kilala si Atan. Magkapitbahay po kami. Nagkakasama ko siya minsan sa mga tambayan kasama ang mga kaibigan ko.
At dati rin po siyang tumutulong sa paggawa ng apartment ng kapatid ko na kapag kailangan niya ang racket. Magkakakilala na rin po ang pamilya namin dahil si Ninang Jonah, ang mama ni Atan, ay ninang ko. Kaya para sa akin at sa pamilya ko, hindi na po talaga ibang tao si Atan kahit bago pa nagsimula ang mga vlogs namin. Vlogs namin? Bago pa po dumating si Atan, may setsu na. Nagsimula po ito sa basketball vlogs sa Dayo series noong July 2025 o isang taon na po. Lang po kami nagsimula mag-vlog ni Atan pero hindi pa totally umiikot sa kanya ang vlogs. Mas lamang pa rin pa ang Dayo series ng Team Setsu at noong panahong iyon ay di pa po monetize ang Setsu. Kaya gusto ko rin pong linawin na hindi po totoo ang kumakalat na screenshot tungkol sa pag-aaya ko raw ng suntukan noong April 2025. Simula pa lamang po ng vlogs namin ni Atan. Alam na rin po ni Ninang Jonah ang tungkol dito at nagkakasama nga po siya sa mga laban namin noon. Tungkol sa motor, iPhone at graduation at sa bahay. Opo, may NMAX sa Typhoon po ako at makikita nyo yan sa mga vlog. Dati po ay may Mio ang ginagamit namin ni Atan sa mga gala, vlogs at guestings. Ilang taon na rin po itong ginagamit at madalas na rin po kaming nagkakaroon ng aberya dahil nasisiraan kami sa daan. Kaya after 9 months na nagbablog namin, bumili ako ng bagong motor bilang regalo ko sa sarili ko. O sarili lang niya, tandaan mo yan, sarili lang niya. Pero kumikita na siya sa social media. Pero pinabubulaanan niya na hindi pa daw monetize yung Setsu account. Ang NMAX na ang bagong ginagamit namin para sa guestings, basketball vlogs at iba pa naming lakad. Kung bakit wala pong motor si Atan, hindi naman po dahil hindi namin siya kayang bilhan. Galing na rin po mismo sa mama niya na may motor pero walang marunong mag-drive. Sa kumakalat po na online na may kotse ako, hindi po ito totoo. Tungkol naman sa iPhone ko, naka-credit card po yon sa kapatid ko at 1 year to pay. Dati po ay nanghihiram lang ako ng phone para makapag-video kami ni Atan. At alam po yung ibang nasusubaybay namin yan. Kaya nung makakuha ng kumuha na kami para mas magkaroon na kami ng maayos na quality ng videos. Si Atan naman po ay nakailang phone na rin. Pero dahil minsan ay nababato niya ang phone kapag nagagalit siya. Mas practical po para sa kanya ang Android. Gusto ko rin pong linawin na hindi po ako pinag-graduate ni Atan. Isang taon pa lamang po kami noong August sa official na pagbablog, samantalang 4 na taon o higit pa ang kinakailangan para makapagtapos. Sa pag-aaral ko po, sinuportahan ng mga kapatid ko at ng mga mama ko. Patuloy din pong nagtatrabaho ang kapatid kong engineer at siya ang nakapagtapos sa akin. Maging ang kumakalat na si Atan ang bumubuhay sa pamilya ko ay hindi po totoo. Wala pa naman pong vlog na naitaguyod na ang kapatid kong engineer at architect, ang mama ko, ang buhay namin pamilya. Tungkol naman po sa kumakalat na nagpapagawa kami ng bahay at may maganda na ang bahay, para po sa kaalaman ninyo, ang buhay po na ang bahay po na nakuha nyo ay hindi po amin. Bahay po yun ng editor namin. At doon po kami madalas nag-stay at natutulog ni Atan. Kaya madalas din po itong lumalabas sa mga vlogs. Talaga ba? Tungkol sa aircon, check-up, damit at sapatos ni Atan. Tungkol naman po sa aircon ni Atan, hindi po iyon sira. Ilang buwan pa lamang po yon mula nung nabili at gumagana naman po ng maayos. Totoo rin po na nagpapacheck up si Atan sa tala. Pero hindi po ibig sabihin nun ay may pangabuso na agad. May mga regular po siyang check up para sa mata, ngipin at overall health niya.
May kartarata po siya at may eye drops siyang ginagamit na nire-reseta ng doktor. May dental cleaning din siya. Natatakot lang po siyang sumailalim sa procedure na kailangan siyang patulugin para mabunot ang mga sirang ngipin. Kaya kung ano po ang alternative na pwedeng gawin, iyon muna ang ginagawa namin. Tungkol naman sa damit na sapatos, nabibilhan din po namin siya. Makikita naman po sa mga vlogs namin na mimili kami ni Atan. Hindi lang po lahat binibili namin ay kinakailangan pang i-vlog. Mas komportable lang po talaga siya sa jersey dahil mas presko at mas madali siyang makagalaw. Marami po siyang sapatos pero mas gusto niyang nakapaa kapag naglalaro dahil sumasakit po ang paa niya kapag naiipit ang mga daliri. Kung titignan niyo po ang buhay ni Atan ngayon ay para nang hindi na umangat, hindi naman po kasi lahat kailangan ipakita sa tao na umangat siya. Napapansin ko pong diskarte ni Atan at nanay niya na iniipon po ang kinikita niya kaysa sa ipambili po sa kung ano-ano. Kung kontento naman po sa pamumuhay na simple ba't kailangan pang i-upgrade? Kung kaya naman sa mura magpa-hospital, ba't kailangan pa sa mga mamahaling private? Sa tingin ko po dapat nga tayo matuto kay Boss Atan na hindi porket sikat at malaki na ang kinikita ay dapat na tayo magpakita na sa tao nang hindi naman natin kailangan. Tungkol sa sahod at hatian, mga kaplastik, may dalawa pong source of income na pagdating sa vlogging. Guestings at monetization ng page. Guesting, ito po ay malinis na 50-50. 50 po kay Boss Atan at 50 po sa lang po sa akin. 50 po sa lahat ng operational foods, transportation at salary cost ng mga kasama off-cam at kung may matitira siguro yun ang akin. Monetization, pangalawa po ng page. Per page po may kanya-kanya po kaming FB o page na pinag-uploadan. Meron din pong Boss Atan FB page. Isa sa lamang po sa Setso page ang nag-upload. At sa totoo lang po ay madami na din pong page na nagbibideo kay Boss Atan. At minsan nga po literal na ninanakaw na lang ang videos ng Setso. Sa akin po ay ito lang ang FB page na Setso. Ang akin wala po akong ibang platform like TikTok and YouTube. Ngayon si Boss Atan po ay meron ng sariling page. Yung kita po ng page niya ay kanya lang po. Pero ang kita po sa Setso page ay hindi lang po sa akin. Dahil sabi po nga po ni si Atan naman po ang humahatak ng malaking views. Bilang ganti ay napagbibigay ko po tayo ng sahod kay Atan na kinikita ng page. At sa lahat po ng page na nagbibideo kay Boss Atan na nagnanakaw ng video, tayo lang din po ang nagbibigay bukod tangi kay Boss Atan. Parang itong dapat sabihin ni Boss Atan na siya ang life force eh. Siya yung life force mga kaplastik. Kundi dahil kay Boss Atan, hindi talaga lalago yung Setso page na yan mga kaplastik eh. Diba? Tsaka kahit naman may Facebook page si Boss Atan mga kaplastik, ang ipinopost naman ni Boss Atan, sinishared post pa rin yung kay Setso. So wala pa rin kita siya dun mga kaplastik. Kasi ginamit pa rin yung video ay galing sa page ni Setso na shared lang naman ni Boss Atan. So walang revenue dun sa page niya. So dapat ang gawin ni Boss Atan, magkaroon siya ng videographer na lahat ng mga events at laro niya dapat sa kanya lang i-upload, hindi sa Setso at i-share ni Boss Atan. Pansinin nyo, panoorin nyo yung mga post ni Boss Atan mga kaplastik. Tungkol sa Setso clothing, gusto ko rin linawin na hindi pa po isang taon ang Setso clothing. Bago pa po na-release ang clothing ay napag-usapan na namin na ni Ninang at ng Atian. June 8 po kami unang nag-release
At August pa lamang po ngayon. Kaya 2 buwan pa lang po ang clothing. To clarify po, isa lang po ang clothing ni Setsu, which is yung nasa profile niya. Yung mga Setsu jersey na nakikita nyo ay sariling gawa ko pa bago dumating si Atan. Noong basketball vlog era pa, hindi rin po kami nakapag-release ng libo-libong Setsu clothing. Tanging 300 pieces lang po ang nilabas namin hanggang ngayon ay hindi pa ubos, kaya kung susumahin po ay malabong yumaman daw ako nang dahil din sa clothing. Naintindihan ko naman po kung bakit may mga taong nag-aalala kay Atan, lalo na sa hindi alam ang buong storya namin. Pero gusto ko rin pong sabihin na wala po akong intensyon na ubusin o gamitin si Atan para sa sarili kong kapakanan. Kung hindi po siya nakatanggap ng sapat o kung may pang-aabuso talaga, mahirap pong isipin na papayag ang mama niya na tumigil sa trabaho para samahan at suportahan kami sa mga lakad namin. Sa loob po ng 1 taon naming pagbablog, nakita ko rin kung paano nagbago ang buhay ni Atan. Meron pa talaga? Wala naman, di ba? Nakakapunta na po siya sa mga lugar na dati na hindi niya napupuntahan. Yun lang. Yun lang naman yung nabago sa kanya. Nakakapaggala. Nakakakain ng mga bagay na dati na hindi niya natitikman. Parang na rin sinabi niya na patay gutom si Atan. O walang makain. Kaya ngayon nakakatikim na daw siya ng mga pagkain na hindi pa niya natitikman. Nabibili ang mga gusto niya. At higit sa lahat, mayroon na rin po siyang sariling ipon. Mas nakikita ko rin ngayon na mas komportable na siya sa maraming tao at mas naipapakita niya ang tunay niyang personality. Kumpara noon na madalas siyang nambubuli o napagtatawanan. Gusto ko lang din po tapusin ang post na ito unang-una sa pagpapasalamat sa inyong lahat at sa mga genuine po na nagtatanong at concern. Naintindihan ko po ang concern ng ibang tao, lalong-lalo na kay Boss Atan at sa mga mama niya, pero ang importante po sa akin ay alam ko po sa sarili ko na wala akong inaabusong tao o ginagatasan. Lahat po ng ginawa ko ay hindi para lang sa sarili ko, kundi para kina Atan at Ninang, para sa nararanasan nila ang mga bagay na hindi nila nararanasan dati, at para kahit papaano ay madagdagan ang kagaanan ng buhay nila. Hindi rin po ibig sabihin na dahil nakikita nyo kaming masaya, ngayon ay wala kaming pinagdadaan ng hirap. May mga pagtatalo at hindi pagkakasunduan din po kami. Pero pinili naming ayusin at lampasan ng mga iyon para mapunta kung ano ang meron kami ngayon. Para sa akin, hindi na po ibang tao si Atan sa pamilya namin. May vlog man o wala. Kung dumating man po ang panahon na gusto na ni Atan at Ninang na itigil ang vlogging, rerespetuhin ko po iyon. Pero hanggang suportado ni Ninang ang Setsu, si Atan at ang mga taong patuloy na naniniwala at sumusuporta sa amin, ipagpapatuloy po namin ang nasimulan namin. Maraming salamat po sa lahat ng tunay na sumusuporta, nakakaintindi at talagang concern kay Boss Atan. Sana po hanggang sa uli, sama-sama pa rin tayo. At yun, doon na nagtatapos ang kanilang drama, mga kaplastik. Parang sinasabi ni Setsu na wala gaano siyang kinita kay Boss Atan. Unang-una, yung iPhone, yung NMAX ay galing daw sa utang yun, mga kaplastik. So palagay mo, maniniwala ka ba sa mga ganun bagay, mga kaplastik? Pangalawa, tungkol naman sa health issues ni Boss Atan. Alam niyang may kondisyon si Boss Atan at napaka-vulnerable ang kanyang katawan. Dapat yan, hindi na gaano niyang pinapagod ditong taong ito. Kasi may possibility na darating ang panahon na baka hindi na niya talaga kayanin ng basketball.
Lalo na yan, 30 something na siya. O nasa mid-30s na po yung kanyang edad. May possibility na baka hindi na kakayanin ng katawan ni Boss Satan yung mga ganitong bagay. Pangatlo, tungkol naman sa clothing line niya na Setsu, 300 lang daw ang kanyang nai-release. Kaya hindi gaanong kumita yung clothing niya. So gaano ka kumpirmado na ganun talaga? Eh halos lahat naman na nagnenegosyo ng clothing line, pumapaldo, di ba? Kung binebenta niya ng 700 pesos yan, malamang sa malamang, kahit i-times 300 mo pa yon, kikita pa rin na malaki yon. Pagpalagay na nating mga 5 digit ang kikitain niya sa clothing line for the 300 pieces, di na masama yun. At lalo na si Boss Satan pa ang nagpo-promote ng mga clothing line niya. Diba? At mabilis na sold out yan, lalo na kung maganda yung pagkakadesign. Patungkol naman po sa kanyang background sa buhay niya, na siya daw ay pinag-aral ng kanyang kapatid na engineer. Given na yun, mga kaplastik. Palagay na natin hindi dahil sa Facebook yun, dahil 1 taon pa lang naman yung Setsu account eh. So 4 years siya nag-aral sa kanyang kursong business administration. So given na yun, pasok dun sa dahilan niya. Pero sa issue naman sa paglalaro ni Boss Satan at sa magulang niya, let's say sabihin na natin hindi na nila kailangan ipakita na umaasenso sila kahit konti. Hindi naman nangangahulugan na hindi namin dapat hindi ka maging transparency sa kung ano man nang merong kinikita si Boss Satan. Let's say may kinikita naman, may bank account si Nanay Jonah. Pero ang tanong, magkano ba talaga ang nakukuha na pera mula kay Jake Vermon, mga kaplastik? Diba? At dahil dyan, mga kaplastik, may kaukulang posibleng kaso na kakaharapin itong si Setsu. Base dito sa aking pagsasaliksik sa AI, sabi dito, mga posibleng kaso o parusa na pagsamantala sa PWD para kumita. Isa sa mga pwedeng ikaso kay Setsu ay ang RA 7277 o Magna Carta for Person with Disability. Diba? Yan ang isa sa mga pwedeng ikaso kay Setsu o kay Jake Vermon, mga kaplastik. Sabi dito, pag-aabuso sa pribileyo ng PWD, pagpapahiram o paggamit ng PWD ID sa ibang tao para makakuha ng diskwento, benepisyo, bla bla bla. Parusa na pagkakakulong, 6 na buwan hanggang 2 taon na multa o 50,000 o 100,000 pesos. Sa pangalawa, kung iuulit, 2 at 6 na taon na pagkakakulong sa multa ng 100,000 hanggang 200,000. Yan. Pangalawa naman ay estafa o panloloko sa Art 315 Revised Penal Code. Yan. Kapag kinukuha ang pera, pensyon o benepisyo, bagayan yung kaniyang ng PWD sa pamamagitan ng panlilinlang o pang-aabuso sa tiwala. Actually, pasok siguro din dito yung content creation eh. Yan. Sabi pa nga dito, reclusion temporar o hanggang 20 years na pagkakakulong, mga kaplastik. Sobrang bigat nun. Pagsamantala o trafficking o human trafficking yata to. RA 9208 o Anti-Trafficking Persons Act, pinalawak ng RA 11862.
Pinagkakakitaan ng PWD at pinagkasasamantalahan, lalo na kung kontrolado ang kita ng PWD, ay siya ay ginagawang pinagkukunan ng pera habang hindi binibigyan ng maayos na pangangalaga, maaaring ituring na trafficking in persons. Mas mabigat ang parusa kung ang biktima ay PWD. Maaaring reclusion perpetua o habang buhay na. Sakit. Dito pasok na pasok kasi dito RA 9208. Sabi kasi dito kapag pinagkakakitaan ng PWD at pinagsakasamantalahan o pinagsasamantalahan, lalo na kung kontrolado ng kita ng PWD, ay siya ay ginagawang pinagkukunan ng pera habang hindi binibigyan ng maayos na pangangalaga, ay maaaring itinuturing na trafficking in person. Mabigat to. At ang pang-apat, mga kaplastik, pagpapabaya o pagpapasamantala sa RA 7610 o Child Abuse Law kung babae ang PWD. Kung ang PWD ay hindi nabibigyan ng tamang pangangalaga, pagkain, gamot, o kung siya ay pinapahirapan habang kinukuha ang kanyang kita, at ang pagpapabaya at pag-aabuso ay may physical na o psychological na pinsala, maaaring isang pa rin ng kaso. Medyo ayos to pasok din to kasi naman nananakit si Boss Atan at the same time nasaktan din siya ng mga nakaraang content. Paggamit ng pera o ari-arian ng PWD na walang karapatan, kung kumukuha ng kita ng pensyon o ari-arian ng PWD na walang paintulot o legal na karapatan, maaari rin maging pagnanakaw o paglabag sa civil code. Diba? Halos may iba dito pasok, may iba na wala. May iba na medyo hindi pasok. Pero yung pinakapasok sa banga rito, ito, yung number 3, yung human trafficking, siguro to, Anti-Trafficking Persons Act. Kasi sabi dito, kapag pinagkakakitaan ng PWD at pinagsasamantalahan, lalo na kung kontrolado ang kita ng PWD, at siya ay ginagawang pinagkukuhunan ng pera habang hindi binibigyan ng maayos na pangangalaga, ay maaaring itunuring na traffic in person. So malinaw na may possibility na ganito ang ikaso sa kanya. Mga kaplastik. I'm sad to say, pero ito talaga magiging kainatnan ni Jake Vermon, mga kaplastik. Kaya sana hanggat maaga pa, itigil nyo na yung pagko-content niyo sa mga PWD. Hindi lang si Setsu. Sino ba yun? Si Wawi TV. At marami pang iba, mga kaplastik, na gumagamit ng mga PWD na tao. Yung mga may persons with disability na kung saan ay sinasamantala nilang pinagkakatuwan ng mga tao at pinagtatawanan sa public at online para lang sa views. At hindi na nila iniisip na napaka-vulnerable ang kanilang kalusugan. Anytime pwede silang magkasakit during the basketball, 'di ba? During the game, pwede silang mapahamak. Pero para kay Setsu, katuwaan na may kasamang kitaan, mga kaplastik. Nakakaiya kasi ikaw yung pinagkakakita, ikaw yung nagbistulang inutil sa puntong yon dahil ikaw yung binubuhay ng PWD. Samantalang ikaw graduated ka sa kursong business ad na hindi mo naman pala gagamitin. Sana hindi ka na lang nag-aaral ng college. Diba? Kung aasa ka lang pala o magre-rely ka lang pala sa isang may kapansanang nilalang. Diba nakakahiya yun? Ano may pagmamalaki mo sa magiging pamilya mo, sa magiging anak mo, na binuhay ako ng isang may sakit, may kapansanan? Habang ikaw kompleto ang katawan mo, hindi ka nagtatrabahong hinayupak ka. Diba? Kaplastik. Sobrang nakakahiya na ipagmalaki sa mga magiging anak mo na
Ganun ang ginagawa mo sa mga may kapansanan. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Sana mabalitaan natin na naghahawak sa rehas na tong si Setsu pati si Wawi TV, mga kaplastik. Nang sa gayon mabigyan natin ng sample yung mga putaragis na vlogger na yan na gumagamit ng mga vulnerable na tao. At para kay Ma'am Jonah Clemente, hindi namin po kinikil yung joy ninyo o pinapatay ang inyong kabuhayan. Minsan isipin nyo rin yung biggest picture na may potential yung anak mo na maging isang social media influencer. Tapos pumapayag kayo na may lumalamang pagdating sa kitaan. Ika nga sabi nga ni Elise, life force niya yun. Dapat may life force din si Boss Atan sa kanyang mga content. Diba? Alam mo yung potential ni Boss Atan na posibleng kumita pa siya ng milyon kung sa sarili niyang account pumapasok yung monetization. Pero unfortunately, ibang tao o hindi mo kadugo ang nakikinabang ng pera na dapat kay Boss Atan, mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Su, lagi nagsasabing ang mga plastic ang matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Cambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.